pag-uusapan natin ngayon guys is paano kung di ako magaling sa school? Anong gagawin ko? So kung ikaw magaling ka sa school, huwag mo na itong panoorin. Gets? Pero pag ikaw pinanood mo pa rin, ay alam mo na, di ba? Kidding aside, Jimel Ibarra nga pala ulit. So yun, isa po akong entrepreneur at nasa clothing industry ako ngayon and meron akong 4 na branch dito sa Nueva Vizcaya. So bago tayo magsimula guys, kwento ko lang yung background ko regarding sa school. So hindi naman po sa pagmamayabang. Okay, matalino po kasi ako sa school. 2 beses po ako nag-second year high school at 3 beses ako nag-first year college. Kaya ako nag-college guys is nag-ALS po ako. Okay, ang talino ko, di ba? So kami guys is 3 kami magkakapatid. Ako yung bunso. And ako din yung hindi pinakamagaling at hindi pinakamatalino. Naalala ko nung grade school ako, never ako nagkaroon ng award. Meron akong atang yung ribbon, ano yun? Most active lang yun. Yung kapatid ko dati nag-honor roll first, second, third, ganun sila. Ako yung hindi. Nung nag-high school ako is mas lalong nagulo kasi parang feel ko hindi ako para sa school that day, that time. Kaya ang ginawa ko na lang is yun nga, nagbulakbol, nagdota ako, tapos di na ako umuwi sa amin nun. So in short, to cut the long story short, is drop out ako nun. Okay, so umulit ako, lumipat ako ng school, ganun ulit yung ginawa ko. Okay, so ang ginawa ko nun, hindi na ulit ako umuwi, puro na lang barkada dati, hanggang gusto ko na ulit mag-aral, kailangan ko na mag-college. Bali, ilang taon din ako na-stop ata doon. And kaya ako nag-college guys is dahil sa ALS. Okay, so yun yung mga moving up na bilisan. For example, nalilate ka na ng nag-ALS ako. Okay, so good news naman nun, nakapasa naman ako doon, nag-first year college ako dito sa lugar namin. At the same time, nag-first year college ako noon, yun na, mas matindi na yung bisyo ko noon. Hindi ba? Hindi na biro. So yung malupit na yon, after nun, may nangyaring kakaiba, biglang tinatapon ako sa Kalinga, kung saan nakatira si Apuang Od. Okay, so yun, liblib talaga yun eh. Kaya nagstay ako doon for almost 1 to 2 years, ganun. Tapos, so nagstay ako doon, bumalik ulit ako na sa Tabuk, nag-aral ulit ako ng college. Okay, another college ko, HRM ulit ako. Okay, HRM din pala ako nung first year, nung unang nag-college ako, tapos nag-HRM ulit ako. So, yun na, nung nag-HRM ako doon, biglang na-invite ako ng networking. Yun, sumali ako. Okay, hanggang nag-grow ako doon. Bumalik na, naglakas na ako ng loob na bumalik sa Yumbong. Ayun, nung bumalik ako doon, nag-attempt ulit ako mag-aral. First year ulit college ako So, doon sa Kalinga, nag-stop ulit ako doon. Tapos nung bumalik ko sa Bayumbong, nag-aral ulit ako ng IT. Lumipat na ako from HRM to IT. The same time, 1 day lang ako doon. Kasi nung umuwi ako ng Bayumbong dati, tapos nag-enroll ako, doon nagkaroon ako ng grupo. May members akong na pinasali ko yung mga yun para tulungan. So, no choice ako. 'Di ba? So, doon na nagtatapos. Kaya, in short, drop out po ako, college dropout po ako. So, di po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi po ako proud doon, pero hindi ko rin naman po siya pinagyayabang. Hindi ko rin siya kinakahiya. So, dumating sa point na yung negosyo namin dito sa Pilipinas is medyo palugi na din dati. Yung kainan tsaka inuman sa gabi ng negosyo namin. So, yun, doon na nag-abroad nga yung parents ko. And ako dati, wala na rin akong option. Kasi syempre nga, hindi naman ako magaling na estudyante. At the same time, saan ako pupunta nun? 'Di ba? So sabi ko sarili ko nun, kailangan kong dumiskarte ng sarili ko. So ang feeling ko dati failure na ako kasi nga hindi nga ako magaling sa school eh. 'Di ba? So ang point ko, ang ginawa ko, dun na ako natutong dumiskarte sa sarili ko. Lalo yung na-invite ako ng networking nga, sabi ko, doon ako natuto na nagbenta, doon na ako natuto ng kung ano-anong mga business, mga ganyan. Doon ko na-realize guys na everything happens for a reason nga pala talaga, no? Hindi porkit hindi ka ginawa ni God dito na magaling ka, hindi ka na magaling dito sa kabila. Okay? So, in short, balance talaga si Lord eh. 'Di ba? So, kung ikaw magaling ka dito, malamang dito sa kabila, hindi ka gagawin niyang magaling. Pero possible mong trabahuin siyang pwede kang gumaling doon. Pero may isa ka lang din talagang gift na tinatawag or core gift na tinatawag na doon ka talaga magaling. So alam naman natin guys, before pa lang naman is ang mindset natin is mag-aral ka ng mabuti para pag graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Paano para sa mga hindi nga magagaling, hindi marunong, hindi matatalino? Okay? So, nandun ako sa part na yun na hindi matalino na bata. So, anong next move ko? Hindi pipilitin ko na lang ba? May nakita akong opportunity na may mas maganda pa pala, yun na lang yung granab ko. Kasi nung time na yun guys, may mga kakilala ako na hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral, pero grabe yung resulta.
Eh ako, result-oriented akong tao eh. Mas papakinggan ko yung taong may resulta, may resibo. Sabi ko, possible pala yun. Eh yung time na din na yun, is yung utol ko din dati, may diskarte. Imagine mo, may magic kasi dati yun eh. Umabot 5 to 10K, isang araw lang. So pwede pala yun. Dahil lang sa pagbebenta. Sabi ko, why not try ko din nung ganun? Gusto ko yung ganun eh. Yung hindi naman siya easy money, pero at least kahit papano, fast money siya. Kaya doon na rin ako nagsimula nagbenta. Benta ako ng pampaputi, nagtinda ako ng gulay, tinda ako ng alkansya, tinda ako ng isda, at kung ano-ano pang tininda ko before. So possible palang kumita ng ganun, ng kabilis. Pero syempre hindi siya madali guys ha. Pero possible na mabilis, di ba? Kasi kung madali yun, lahat na ginagawa eh. So doon ko na nga nalaman na magaling din pala ako magbenta. Going back to my DNA, yung manay ko, negosyante din naman. So sabi ko, baka ito rin yung para sa akin. Kaya ang tip ko sa'yo na nanonood ngayon is, hanapin mo kung saan ka magaling. Diba? Hanapin mo yung DNA mo, kung saan ka magaling before, kung ano ba yung trip mo dati, and yun yung execute mo. Huwag mo nang ano yun yung hindi ka magaling. Hindi ka na magaling dun eh. Dun ka na mag-focus kung anong magaling ka. Usually nahahanap yun, bata ka palang ginagawa mo na yun eh. Okay, kung magaling ka doon, nadalian ka doon, sila nahihirapan, yun para sa'yo yun. Kaya ano nga gawin mo pagkatapos itong video na to, hanapin mo kung saan ka magaling. Tapos gawin mo na agad. Case in point, magtinda ba yan? Sa sports ba yan? Sa arts ba yan? Sa music ba yan? Ikaw bahala. Ikaw nakakalam or nakakilala sa sarili mo. Kaya ako lang naman ginawa tong video na to kasi ako lang din yung batang dating nanonood lang din dyan na parang ligaw. Parang wala akong pupuntahan dati. So in short, ako nagawa ko. What if baka ikaw kaya mo din? Na may, hindi pala porket hindi ka blessed sa ganitong situation, hindi ka na blessed sa ibang department. Hindi pala ganun yun. So, binibigyan ko ng chance yung lahat ng nanonood ngayon na kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, possible na kumita ka pa rin or possible na may purpose ka pa din dito sa mundong to. Alam ko guys, ang kalaban lang naman natin dito is number one talaga takot eh. Lalo yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Okay, so sa akin, ang totoo, wala naman talaga silang pakialam sa'yo eh. Kung anong mangyari sa'yo, up and down yung buhay mo, wala silang pakialam. Lagi lang silang may sabihin komento. Pero kung ano yung feel mo mas tamang gawin mo, yun yung gawin mo. Subukan mo lang. Pag nag-fail ka, it's okay. Bata ka pa naman eh. Pwede mo pa namang ayusin yan. Pwede mo pa namang ayusin lahat ng mga possible na maayos mo. Kaya samahan nyo ako, kung parehas tayo ng prinsipyo, may ginawa akong Facebook group, Young Blood Entrepreneurs, sumali kayo doon. Bibigyan natin ng pag-asa yung mga batang nawalan na ng pangarap sa buhay. Tulungan nyo ako. Minsan na din akong batang naging ligaw, minsan na rin akong batang hindi ko alam kung saan ako pupunta, na-try lahat ng kung ano-anong bisyo dyan, and kung ano-ano pang kasitan dyan sa labas. Pero thankful ako doon kasi pinapunta na ako ni Lord doon ng sobrang aga para tama na agad yung daanan ko ngayon. Tulad mo din ako dati, bata lang din. Okay? So kung baka nga mas magaling ka sa akin, baka mas matalino ka pa sa akin, o baka mas madiskarte ka pa sa akin, sama-sama nating gawin to ng matindi. Simula tayo sa wala, simula tayo sa kung anong meron tayo, tutulungan kita. Kaya kung natapos mo tong video na to, sana may natutunan ka, and i-apply mo agad yan, execute natin agad yan. Palike ako, comment ko ano pang gusto nyong topic next, and share nyo na din para makita ng mga kabataan na naliligaw dyan sa labas. Once again, Jimmy Ibarra, nagsasabing, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya, hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. I'm out. Thank you guys. See you sa Facebook group.